So mga kamatis, mga kaibigan, buti na lang merong nag-save nito. Ayan o. Bakit? Smart ka ba? Sabi ni Nico David. Bakit kaya ang hilig ng mga Pinoy mang smart shame? Okay, kung i-smart shame ka, dapat meron kang ginawang something intelligent. Best example nito nung election 2 years ago. Pagka kinorek mo ang isang apologist nun or ang DDS nun, ang sasabihin niya sa'yo, di ikaw na magaling. Yun yung smart shame. Pag kinorek mo yung mali nila, yun yung sasabihin nila sa iyo, imbis na magpasalamat sila. Ikaw, Franklin Miano, I am trying to debunk you. Yung debunk is to invalidate your claim and then to present something more logical or something more factual. Literal na hindi kita ini-smart shame. Kino-correct kita. Okay? Kasi ang dami mong mali dito sa internet. Unang-una, bakit ako unang nakilala? Yung sa di ba? Yung sa rent arbitrage. Ngayon naman, sumagot ka sa akin gamit itong video na to. Walang kakwenta-kwenta. O bakit ko sinabing walang kakwenta-kwenta yan? Simple lang. Simple lang kung bakit sinabi kong walang kwenta yan. Kasi hindi mo ginagawa yung advocacy mo. Ano advocacy mo dyan? Sa maraming podcast, sinasabi mo na mag-aral habang nagnenegosyo. Number 1, qualified ka ba na magturo ng negosyo? Di ba? Sabi ni Richard Tadeus, yung kaya ako nga linabas yung mga video ni Richard Tadeus. Naalala mo yun? Di ba? Kaya ako, may mga Richard, papakita ko sa inyo na linabas ko yung mga videos ni Sir Richard Tadeus nun. Kasi bago ka magturo sa business school, kailangan pumasa ka muna sa, kailangan may masters ka muna or MBA na tinatawag, Master of Business and Administration. Or mataas yung score mo sa GMAT para maka-enroll ka sa business school. You have none of those. So technically speaking, on a pedagogical level or an educational pedagogy kasi parang method of teaching yung ibig sabihin nun. So, you are not qualified to teach. Kaya ako nga siya, yan yung paunang debunk ko sa'yo. Hindi na nga ako nagsalita. Sabi ko sa mga kabataan, yan na lang o ba't yan di mo masagot? Kasi ang feeling mo kasi, yung linabas mong, teka lang sagot ko. Mag-aral ako, hindi ko sinasabi mag-drop ka kasi walang kwenta ang paaralan. Anong ebidensya ko? Stupid lang yung mga tao. Hindi yan. Ito. Ito. Sabi ko sa mga kabataan na mag-aral habang nagne-negosyo Kumakain pa ako ng pizza. para maaga Na sinabi, nila as a drop period. Kasi kung meron Wag kang mag-drop period. Yun yung point dito, Franklin Miano. Now, feeling mo kasi nakapuntos ka sa akin dito. Ang problema, hindi naman ako napahiya. Mukhang ikaw yung napahiya. Kasi nag-delete ka ng, ng meme na patungkol sa akin. Obviously, kamukha ko yung lalaki. Di ba? Pag nakaganon ako, kamukha ko yung Franklin Miano. Ikaw, ninoloki mo ako, ha? Hindi, okay lang. Okay lang. At least nag-effort sila na i-drawing man lang ako. Di ba? Dito kaya, bayabang, ganun ba yun? So, okay lang yun. Naintindihan kita. Linoloki mo kasi ayaw mong sabihin yung pangalan ko. Say my name. Say my name. Okay lang naman yun, Walang problema, Franklin Miano. Anyway, anuhin na natin, ikukwento ko na sa inyo yung nangyari. Ngayon, ito kasi yung ginagawa niya ngayon. Tapos, syempre, yung mga fans niya, sinusuportahan siya. Papakita ko sa inyo yung isang supporter niya. Ito, si Dudong PH. Kasi yung mga bata talaga, bilib na bilib yan pag nagfe-flex ka. Pag nagfe-flex ka, tuwang-tuwa na sila. Sabi niya, Kuya Franklin, wag mo na sila pansinin. Kung totoo kasi, didiin ka nila. Hindi totoo. Kung hindi totoo, mapapagod din sila. Hayaan mo na. Yun pala yung advice nung bata. Hayaan ko na lang. Sabihan mo yung coach mo na next time, itama niya naman yung kanyang mga argumento. Kasi dito, parang ang peg niya is smart shaming daw. Ang akin lang, parang ikaw pa yung victim, ganon. May nag-debunk sa'yo tapos ikaw yung victim. Alam mo, kaya kita dinidebunk is to correct your mistakes. Okay?
Ngayon, napakasimple lang naman nung argumento ko dun sa isa eh. Dun sa dito, napakasimple lang ng argumento Kaya nga ko yun, dyan. Ano yung argumento ko dyan, Franklin Miano? Practice what you preach. Kasi nga, sinasabi mo, magnegosyo habang nag-aaral. Ikaw, ginagawa mo ba yun? Hindi. Hindi ka naman nag-aaral habang nagninegosyo. Ibig sabihin, mahirap. Mahirap yung pinagagawa mo. Especially first time na negosyante. Halos imposible yun. Diba? Pero meron nakakagawa, pero maliit na percentage. Hindi 97%. Sabi ko nga sa'yo, Franklin Miano, marami pa akong ilalabas. Mag-e-enjoy ka this year. Palakpakan ang mga ilalabas ko. Diba? Malay nyo, malaman talaga natin kung sino yung, ayawan ko yung totoong nagpapagawa ng fake ID. Kasi marami akong nababasa fake ID. Ano ba yung fake ID? Sino ba may gawa nun? Ako, para sa akin, hindi si Franklin Miano. Para sa akin, ibang tao. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, ituloy na natin daw yung alleged smart shaming sa kanya. Siya pa yung victim. Kailangan kasi pag i-smart shaming ka, may ginawa kang smart. Ano ba yung sa tingin mong ginawa mong smart yung video against sa akin? Yung hindi mo ako pinangalanan na mapapahiya ka lang. Tingnan na rin natin. Galing mo dun eh. Idol kita tol eh. Idol. Idol. Idol na idol kita. Asan ba yun? Dami kasi yan. No? Pari ko. Na nag-aaral ka ba? Mag-drop ka na lang, sumali ka na lang sa amin, mas kikita ka pa dito. Wala akong sinabing ganun. Word na mag-drop pa. Hindi ko sila sinasabihan na mag-drop at wala akong sinabing specific word na mag-drop para sa MSB. Okay? So, kung gagawa ka ng video, kung sino man gumawa nun, ayusin mo naman kasi ikaw. Pero may sinabi ka pa rin na mag-drop. May inutusan ka pa rin mag-drop. Gets mo? Para magnegosyo. Pwede na dun eh. Kasi merong ibang tao na hindi naman papanoorin lahat ng video. May sinabi ka pa rin dun. Tapos yung correction mo pa, yung erato mo pa dito, inconsistent din. Mali din. Gets mo? Anong sabi ni Richard Tadeus sa'yo? Ni Prof. Richard Tadeus? Siya. 'Di ba? Huwag mag-drop sa kahit anong dahilan. Sinagot mo ba 'yon? Syempre hindi. Nakita ko, tinawag mo pang idol. Idol mo agad. Na nag-aaral ka. Kasi yan yung unang namahiya sa kanya eh. Hindi ginaganito eh. Pero sabi ko sa'yo, mag-e-enjoy ka ngayong taon na to. Hindi naman kita pinapahiya. Dinedebang kita. Kaklaruin ko lang. Tapos eto, Prof, sino nakakaalam ng sagot sa question number 10? Okay, sabi sa Prof, okay? Wow, classroom setting Una, hindi ka naman nakapagtapos. Drop out ka. Bakit classroom setting pa rin? Dapat MSB setting. Kasi yun yung ginagawa mo eh. May lisensya ka nga kuno doon eh. Bakit kailangan classroom setting? Recitation pa. Bakit ko naman paniniwalaan itong post na to? Pero kamukha ko talaga yung lalaki, di ba? Ayan, kamukha ko talaga yung lalaki. Ganyan ako. Ako po, sir. Tapos ang sagot ni Nico David, payabang daw. Tol, ako, tinatawag kitang mayabang kasi una, flex ka ng flex. Pangalawa, kung hindi man yung masyado dun sa mga sasakyan, dun sa pera, sigurado ko dun. At saka kung ano-ano yung sinasabi mo. O pag hinanapan ka ng resibo, kung totoo ba yung sinasabi mo, ang tagal. Di, masasabihan ka talagang mayabang. Tapos, kung sumagot ka, lalo ngayon, napatunayan namin na dahil dun sa sinabi nung isang account mo na nakarating sa akin, ayan kita mo, nakita ko sa comment section mo yan, ayan sabi mo sa akin ganun, di naman sikat yan, sayang oras. Talaga? Talaga ba? Alam mo, mas marami, hindi lang ako nagpo-post talaga sa TikTok kasi tamad ako mag-TikTok. Pero siguro mas sikat ka nga sa akin. Congratulations. Ano gusto mo? Gusto mo ng 7,000 pesos para... Anyway, sunod niya. Bakit kaya ang hilig ng Pinoy mang smart shame? Sino? Yung mga nagde-debunk sa'yo ngayon? Tingin mo smart shame yon? Medyo mahiya ka naman kahit konti Kasi hindi ka ini-smart shame. Kino-correct ka ng maraming tao. Si Richard Tadeus, in-smart shame ka noon. Sino specifically yung pinatatamaan mo dyan?
Kasi yung timing is napaka-epic eh. Anyway, sabi nga nila, do it regardless. Eh, gawin mo yung gusto mo. Wala naman nagpumipigil sa'yo sa gusto mong gawin eh. Pero wag ka rin dapat iiyak. At bakit kaya ang hilig ng mga Pinoy? Mga smart mo. Wag ka rin iiyak kapag ka dinedebunk ka or kino-correct ka. Ako rin naman, nadedebunk ako rito. May mga nakakaaway din ako, hindi lang ikaw. Ang iba lang sa inyo kasi, yung mga nakakaaway ko at saka ako, hindi naman kami naniningil. Wala kaming estudyante, wala kaming MSB. Ako meron akong estudyante noon nung nagtuturo pa ako. Pero ngayon hindi na ako nagpa-practice. Pero lahat ng natutunan ko nung college ko, na-apply ko pa rin ngayon. Kasi alam nyo kung bakit? Because education is forever. The knowledge that you are imparted from your alma mater will be forever yours. Yung skills na natutunan ko noon, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. No? From public speaking to preparing lessons for you guys, yung mga ganito, it's all because of school. Palakpakan ng eskwelahan. Okay, so paano, Franklin Miano? Bukas na lang uli. Antayin mo yung mga ilalabas ko. Kege mga lods.